Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang. Nung nagpatulong si Chairman, dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Hindi na ako babalik sa ibang bansa, kumpadre Gusting. Chairman Gusting pala. Ikaw naman. Kumpadre ang sabihin mo pa rin dahil yan ang dating turingan natin. Oh, anong plano mo? Mag-for good ka na sa Pilipinas? Bibili ako ng lote at patatayuan ko ng bahay. Kahit simple lang. Dahil mag-isa lang naman ako. Maganda yan. Baka may alam kang nagbebenta dyan. Sabihin mo lang sa akin. At kung magustuhan ko, di bibilhin ko. Ay, okay. Ihanapan kita. Mayroon naman si Doming na kasama ko. Sige nga, kumpadre. Alam mo, parang gusto ko na rin manirahan ulit dito sa Pilipinas. Walang magkakatalo sa bayang Sinilangan na siya ring kailalagakan sa ating hiram na buhay. Ay, tama ka, kumpadre. Sige, tawagan mo lang ako pag may nakita kang lote, okay? Kung pwede lang, malapit sa syudad. Ay, okay. Magpapatulong ako kay Doming. Kung sakaling may alam siyang nagbibinta, tatawagan kita agad. Ay, maganda yan. Kung magpapatay siya ng bahay dito, Bustek. Yan ang sabi niya. Oh, ano na? Tawagan mo na siya at sabihin mo yung sinabi ko sa'yo ng ating puntahan. Hindi pa yun nabinta. Oo, pero anong sabi ng may-ari? Negotiable daw tay. Kaya makakamura tayo. Mabuti naman. Nang sa ganun ay may makuha tayong komisyon. Hindi yan mawawala. Baka hindi lang mismo ang nagbebenta ang magbibigay ng komisyon, kundi pati na rin ang buyer. Mas malaking komisyon na yon. Maganda. Gusto ko yung lokasyon niya. Hindi pa yan nabenta, sir.
Maganda, nagustuhan ko. Magiging kasama ko ang mga ibon na naandyan sa mga sanga ng mangga at abukado. Oo nga eh. Ngunit parang matanda na ang punong mangga na yan. Ilang dekada na rin ang punong manggang yan. At parang kahoy ng balete ang isa dyan. Kahit papano, ipapaputol ko din yan. Hindi yata magandang maitabi sa mga punong namumunga at pagigiba ko rin ang mga lupang bahay na yan. Ay, tama ka, kumpadre. Pero, hindi kaya... mag-isa ka lang, wala kang kapitbahay? Binigyan mo ako ng ideya, kumpadre. Anong idea? Hindi ko lang ipagigibay ang lumang bahay na nagbebenta sa lote. Ipapaayos ko na lang. Wow! Pwede! Sayang naman. Pinakamatandang disenyo ng bahay yan. Parang bahay na naipatayo pa nung panahon ng Kastila. Hey! Magandahin ko na lang. Kung ganun, sir, hindi na kayo magpapatayo ng bagong bahay? Ay hindi. Magpapatayo pa rin ako ng sarili kong bahay. At ang dating bahay na yan ay ipapaayos ko ang mga sirang bahagi nito. Nang sa ganon, gusto ni Pare Gusting silang maninirahan dito at magiging kapitbahay ko. Ha! Oh, ang swerte nyo naman, itay. Napakalaki niyang 2 grados na bahay na parang heritage house. May disenyo ng katulad ng bahay sa Bigan. Napakaganda talaga. Sayang talaga kung ipagigiba lang. Mas maganda talaga kung may papaayos lang. Imbis na magigiba, di ba, kumpadre? Nang sa ganon, meron din akong magsilbing kapitbahay ko. Libreng manirahan kayo dyan, kumpadre. Maging vacation house nyo na lang yung bahay nyo sa Barangay Hingalo. At malapit naman dito. Parang hindi nyo rin iiwan ang bahay ninyo. Oo nga, no? Sige, pagtungo na tayo sa may-ari neto. Bibilhin ko to. Ay, parang napagod ako ng husto nang naglakad kami pabalik dito sa bahay mula sa tiningnan naming binibentang lote. Buti pa kay Itay dahil nakisakay siya sa sasakyan ng kumpadre niya. Paniguradong pupunta sila sa syudad at magpapakasaya. Ay nako. Ang sarap talaga pag naunat ko ang katawan ko. Mamaya na lang ako magsusulat ng kwento. Ay. Napaganda ang plano ni Sertorio. Papagandahin niya ang lumang bahay. At patitirahin niya ang aking mga biyanan doon. Swerte nila. Libre. Gusto lamang niya na may kapitbahay siya. Takot yata ang balikbayan na yun. Ay, maganda. Mabibili na niya ang loting yon. May posibilidad din na lilipat ang aking mga biyanan sa lumang bahay na iyon. Kapag may paayos na. Kung tutusin, nasa boundary naman ng barangay. Malapit naman dito. Hindi na siya aalis dito sa barangay. Kaya walang question sa posisyon niya bilang chairman. Walang makapagsasabing hindi siya residente ng Barangay Hingalo.
Talagang naipapaayos na ang lumang bahay para sa inyo, Itay. Oo nga eh. Kasabay na rin ng pagpagawa ni Kumpadre Toryo sa kanyang bagong bahay. Bungalow na bahay ang papatayo niya dyan. Tama. Ngunit ang malaking bahay, malaki para sa kanya dahil nag-iisa lang siya naman. Baka naman hindi siya pang matagalan na maninirahan dyan. Parang gusto niyang laging namamasyal. Oo nga eh. Baka bisitahin lang niya yung mga anak niya sa Canada. Talagang may pondo siyang pera. Mayamang nagretiro sa kanyang trabaho. Mayaman na hindi madamot. Yan ang sabihin mo. Mapagbigay. Totoo yan, Tay. Mapagbigay at hindi siya madamot sa mga tao. Hindi talaga iiwan ng puong may kapal ang mga taong may magandang kalooban. Marami na ring mga taong may magandang asal ang nagpatunay dyan. Oo, isa na dyan si Kumpadre Toryo. Mabuti talaga siyang tao. Kung ganyan, matatapos na rin ang lumang bahay na pinaayos. Oo, kaya may posibilidad na mapapaaga ang paglipat natin doon. Mauna tayong maninirahan doon kaysa kay Kumpadre Toryo. Maganda yan. Kaya lang, parang ayaw kong umalis dito sa bahay natin. Ano? Ay naku, malayong mas maganda doon na manirahan. Lalo na at libre. At mas malaki pa kaysa dito sa bahay natin. Kahit na, maninibago talaga ako doon. Hey, basta lilipat tayo doon pagkatapos na maayos ang lumang bahay na yun. Sige pero kapag hindi ko magustuhan, aalis din tayo. Ano? Paanong aalis tayo kung tayo ang magiging caretaker sa bahay? Ano? Oo nga. Hindi diretsong sinabi ni Kumpadre Toryo, pero siyempre, parang ganun na rin ang kalalabasan dahil libre ang paninirahan natin doon. Tingnan natin. Pero hindi ko may pangako na manirahan ako doon habang buhay. Pag hindi masasanay ang aking katawan doon, sinabi ko na sa iyo, iiwanan kita. Babalik ako dito sa bahay natin. May ganyan talaga, Itay. Hindi sila makatulog, lalo kung hindi nila bahay. Pwedeng ganyan ang inay nyo. Pati si Rosa ay ganon. Hindi siya sanay na manatili sa bahay ng iba. Basta lilipat kami sa bagong magiging tahanan namin kung matatapos ang pagpapaayos. At kung ano ang sasabihin ng iyong inay, kahit ibinta na namin ang aming bahay para may pambili kami ng appliances. Naku, hindi ako maniniwala na papayag sinay kung sasabihin mo yan sa kanya. Magiging bahay na namin ang lubang bahay na binili ni Kumpadre Toryo. Ano ka? Kung sa bagay, Kaya, ako ang masusunod. Maswerte kayo, Chairman. Parte pala ng komisyon nyo yung bahay na pinapaayos sa kasalukuyan. Parang ganun na nga, Kagawad Molina. Ay, buti na lang. Maliban sa perang komisyon nyo, ay may bahay pa. Mayaman kasi si Kumpadre Toryo. Marami siyang pera, kinakalawang pa. Ay, oo nga. Saan niya naman gagamitin ang kanyang pera kung hindi niya gagastusin? Hanga din ako sa kanya. Hindi siya madamot. Totoo yung sinabi mo. Mapagbigay si Kumpadre Toryo. Naayos na ang lumang bahay.
Parang bago na siya pagkatapos mapinturahan. Tama ka, kumpadre. Parang bagong gawa. Hindi na bago ang kanyang disenyo. Hindi na renovate. Napalitan lamang ang mga nasirang parte ng bahay. Oo. Magandang tignan, kumpadre. Bahay nyo na kay Mari Sufing yan, kumpadre. At magpapagawa ako ng kasulatan na kayo na ang nagmamay-ari sa bahay na yan, pati ang loteng kinatatayuan nito. Ay naku, sana all. Ang bait mo talaga, kumpadre. Ibibigay mong libre sa amin ang house and lot. Oo naman, ikasasaya ko ang makapagbigay kasiyahan sa kapwa kong tao. Wow! Lalo na sa inyo na kaibigan ko sa panghabang buhay. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, pare. Sobrang saya ko. Ang swerte niyo, Chairman. Iilan lang ang katulad niya. Ay nako, talagang iilan lang, kagawad. Pero hindi ko pinagyayabang yan. Hindi naman kayo mayabang, Chairman. Nagpapasalamat ako sa sinabi mong yan, kagawad. Iba ka sa mga kasamahan natin dito sa konsiho. Alam ko, may nagsasabing nagiging mayabang ako dahil kay Kumpadre Torrio. Sa bagay, pero si Kagawad Salop ang palagi kong naririnig na nagsasalita kontra sa'yo. Sana ay mapahiya na lang siya. Oo nga eh. Sinabi ba naman niya na na-hold up daw ang 6,000 pesos na pambili sana niya ng kambing? Ano? Ay, walang utak talaga. Pero hayaan na lang ninyo yan. May panahon rin ang mga taong sobra ng pananalita. Tama yan. Maganda na tayo, Gusteng. Pero yung gagamitin lang natin na damit, ang pansamantalang dalhin natin. Ano? Ay, hindi. Ay ikaw, kung isang maleta na damit ang dadalhin mo doon. Pero ako, kasya na ang mailagay ko sa backpack. Ano? Oo, isang backpack na damit lang ang dadalhin ko. At wala tayong dadalhin na ibang gamit. Dahil babalik din ako dito. Ikaw naman. Ngayon nga lang tayo maninirahan sa isang malaking bahay. Para tayong mayaman kung naninirahan tayo doon. Hindi ko alam. Basta, ayaw kong iwan ang bahay natin. Sige, bahala ka. Pero, pasyalan mo ako doon. Ano? Bakit akong papasyal sa'yo? Ikaw dapat ang papasyal sa akin dito sa bahay natin. Kung gusto mo akong makita. Wow! Ay, Malawak ang sala. Akala ko wala tayong madadat na nakagamitan dito pero mayroon naman pala. oo nga. May salasit naman. At may telebisyon pa. Yun nga lang ay parang luma na yan. Bibili na lang tayo ng flat TV na ipapalit natin dyan. Bahala ka. Ikaw naman ang permanenteng manirahan dito. Tara na. Tignan natin ang ikalawang palapag. Dahil doon makikita ang mga kwarto. May kwarto naman yata dito sa baba, oh. Yan nata ang pintuan. Oo nga. Yan atang sinasabi ni Kumpadre Torrio na master's bedroom. Yan na lang tayo magkwarto. Tamad akong magtungo dyan sa taas. Sige, pumasok tayo dyan sa magiging kwarto natin at iayos natin ang ating mga kagamitan. Ano yun, Gusteng? Kwago?
Nakakatakot naman yan. Parang aswang yan ko ako. Anong parang aswang? Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Kung aswang, hindi pa naman ako nakakita. Pero sa ngayon, nakakita na ako ng kwago. Ang lalaki ng mga mata na parang kakain ng tao. Ang itsura. Ano? Ang lalaki rin ang tuka niya. Mas lalong nakakatakot ang mahahaba niyang kuko. At naku, ang tutulis. Kalukuhan. Tinatakot mo lang sarili mo sa mga pinagsasabi mo, Sofing. Ano? Hindi ka natatakot? Masama ang pinapahiwating ng kwagong yan, Gusteng. Ayaw yata niya tayong titira dito. Ano? Nagbabantay yata yung kwagaw. Matulong na nga lang tayo. O di sige, magkumot ka dyan. Akala mo, hindi ko alam na natatakot ka rin. Uwi na lang tayo bukas. Oh, inay, umuwi naman kayo. Oo, ayaw ko na doon. Oh, bakit? Maganda naman at naipaayos ang lumang bahay. Kahit napaganda ang bahay na yon, hindi ko talaga gustong manirahan doon, Dumeg. Bahala na ang tatay ninyo kung gusto niya doon. Baka maninirahan siya doon. Dahil hindi nyo naman kasamang bumalik dito. Di sige, manirahan lang siya doon. At manirahan naman ako dito sa aming bahay. Maghahating gabi na. Pero bakit parang hindi ako makatulog? Manood sana ako ng telebisyon. Pero wala namang magandang pelikula. Parang may tao sa kusina. Talagang mayroon. Tignan ko nga. Pero sino naman kayang nandyan na tao? Magkape tayo. Ay, naku. Magandang babae. Siya ang sasalubong sa akin. Magkape tayo, sabi ko. Ah, Malamig ang gabi. lumapit siya. Pero hindi ko naririnig ang kanyang mga yapak. Ay, naku! Yay! Lumulutang siya sa akin! Ay! Multo! Ay! Tulungan niyo ako! Ay! Tulong! Ay! Ay! Multo. Multo, itay. Multo. Haunted house? Ay, kahit walang libre. Ay, buti na lang. Panaginip lang pala. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!